Sa awiting ito ay mayroong pagpapahayag sa atin sa araw na ito na inihikayat ang bawat sa atin sa kabila ng lahat ng ating katayuan sa pananampalatayang ito, sa awiting ito ay may paghihikayat ang Diyos na masigit nating abutin ang maidako natin ng ating mga sarili sa higit na kabanalan. Kung saan ito ay inihanda para sa atin at ito ay inilaan para sa atin. Alam mo, kanina, nag-uumpisa pa lang doon sa ating buting kapatid sa pagpapahayag sa 2 Corinthians chapter 1. Napakahaba yata ng pakitingin mo nga kapatid. Thank you, Brad. Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 4, 5, and 6, kukuhanin lang natin. Gusto ko lang kunin ito at bigyan natin ng halaga ang bawat narinig natin sa araw na ito. Sabi dito, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian. Hindi nalilingid sa bawat isa sa atin, sa pagharap natin, sa buhay na ito, sa munding babaw na ito, na meron tayong nai-experience. Bagamat meron tayong tinatanaw na pag-asa na ito'y inilaan at ito'y pangako ng Diyos sa atin. Kaya meron tayong kaaliwan sa ating puso. Ba, mga kapatid? Hindi pa naman tayo nakakarating doon sa ipinangako ng Diyos. Pero merong assurance na ibinabahagi sa atin ngayon. Ano yon? Yung grace. Narinig natin kanina. Ang tanging narinig natin kanina sa ating kapatid na si Brother Entoy, pawang biyaya. It's all through by grace na nakamtan natin. Yun ay assurance. Hindi yun mababago. Alam niyo mga kapatid, kung babalikan natin ang unang ginawa ng Diyos na wala pa ang ating Panginoon Jesucristo, ay nakipagtipan ng Diyos sa tanging bansa at walang ibang taong kinilala kundi sa mga Israelites people. Ngayon, nagigira ngayon. Sabi ko nga sa ating kapatid, Brother Ryan, nag-sharing kami tungkol sa mga nagaganap at nangyayari sa Israel. Alam mo ko ako, nakakaawa naman ang mga Hudyo. Sa simula pa, ay nandoon na ang kanilang paghihirap na natatamo. Nagkaroon sila ng karanasan for about 430 years of being slavery in Egypt. At sila ilinabas. At pagkatapos doon nakarating sila doon sa pangakong lupa. At pagdating na naman sa pangakong lupa na yon, sila na naman sinakop ng Babylon Empire. At ngayon, walang tigil. Ang bawat kapaligiran ng bawat bansa, nais nilang ibagsak ang Hudyo. Pero, ang biyaya ng Panginoon ay nakatuon pa rin sa kanila. At sa mga taong sumasampalataya. Narinig natin kanina sa ating kapatid. Kung titingnan natin ang history, hindi nakipagrelasyon ang Diyos sapat simula pa sa ibang tao, sa ibang bayan o ibang bansa. Tanging sa Israel lamang. Ngunit nang dumating ang pangako, nang tanggapin natin ang pangako mula sa panahon na ginawa ng Diyos na nakipagtipan sa kay Abraham, at tayo ay nagkamit ng biyaya. Palakpakan natin ang Panginoon. That's right. Dahil kung hindi nakipagtipan ang Diyos kay Abraham, wala tayo ngayon. Tanging sa mga Hudyo lamang sana mamamayagpag ang grasya na inilaan ng Diyos. Pero ngayon, sa ating mga hintil, tayo ay mga Pilipino. Gentiles people living in La Purísima. Nagkaroon tayo ng privilege. Tumanggap tayo ng biyaya without any conditionally na bagamat merong mga warning sa scripture sa kasulatan, pero hindi tayo doon. Dahil ang tanging
nakatuon sa atin ay biyaya at yun ay hindi mababago kahit kailanman. Diba? Kanina nabasa natin, kunin nga natin, kapatid, sa John chapter 3 verse 16, i-revive natin ito. Kanina, iniisip ko hindi na ako tatayo. Kasi inubos na ng ating kapatid ang ipapangangaral ngayon. Ngunit hayaan natin, masigit natin itong pag-usapan para mas lalong higit tayo na magkaroon ng kaaliwan, kagalakan sa ating puso. Amen ba, mga kapatid? Yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have an everlasting life. Ganyan, mga kapatid, ito'y biyaya. Kaya, alam niyo na ito, verse 17, For God sent not His Son into the world to condemn the world, but the world through Him might be saved. Dahil alam natin na nagkasala ang tao, walang umabot sa kaluwalhatian ni isa. Walang naging banal, walang naging matuwid. Lahat tayo ay naging makasalanan sa harapan ng Diyos. But then, God is full of grace, full of love, at natupad. At Kanyang tinupad ang pangako na ginawang tipan between Abraham at sa Kanya, na ikaw ay pagpapalain ko at sa iyong mga binhi. Sino yung mga binhi na yun? Malalaman natin yan mamaya. Kasi alam niyo mga kapatid, Pilipino ka, tapos narinig natin ang biyaya. Tayo ba ay isa sa mga tumanggap sa biyaya? Malalaman natin ngayon. Ngayon yan. Sabi dito, sapagkat hindi sinugo ng Diyos sa anak ng sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan. Sana, mayroong kahatulang magaganap dahil sa kasalanang naganap from the very beginning in the Garden of Eden during the time of Adam and Eve. Alam niyo yan? Upang hatulang, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Alam niyo mga kapatid, iniisip ko yan eh. Ginawa ang nagkasala, yung ating magulang, si Adan at si Eva, tapos tayo ay parurusahan sa batas ng Diyos, sa batas ng tao. Hindi fair. Ikaw ang nagkasala, tapos ako ang magdurusa. Ngunit ginawa yun ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil sa kabutihan, sa pag-ibig ng Diyos, dahil yun ang nilayo ng Diyos upang ang lahat ay mga ligtas. Sino ang maliligtas? Sa mga sumasampalataya. Kaya sabi dito sa verse 18, yan na. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinatulan. Yung mga sumasampalataya. Kung tayo ay isa sa mga sumasampalataya, na isinuko natin ang ating sarili from the very beginning since we heard the Word of God at na-convict ang ating puso. Nagkaroon tayo ng kagalakan sa lahat ng ating narinig. Dahil ang salitaan ng Diyos ay mabisa. Sabi dito, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. So, dalawang klase. Pero we are not belongs in this first passage sa verse 18 na to. Sa second part, sabi dito, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Mga kapatid, naniniwala ko sa mga sumuko sa Panginoon. Bagamat kung hindi pa tunay na hubog, hindi pa umaabot sa kaganapan ng kanyang sariling buhay sa mundo habang lumahakbang tayo sa pananampalataya, huwag kayong maawa sa inyong mga sarili, bagkos kayong matuwa. Dahil ang biyaya ng Diyos ay nilaan sa atin. Dahil alam ng Diyos na hindi natin kayang gawin sa ating sariling kakayanan na tayo ay magiging banal. Wala ninuman. Kundi ang tanging Panginoon lamang ang makagawa nito. True by faith for what we have reserved. For what we have received from the Lord. Sa pangalan ng bugtong ng anak ng Diyos. Kaya ibinigay niya ang kanyang anak ng Panginoong Isus upang magkaroon ng katuparan ang kasunduan ng Diyos at kay Abraham. Si Abraham, isang Mesopotamian na tao, at siya ang naging ama ng maraming bansa at naging ama ng pananampalataya. Tatalakayin natin yan mga kapatid para hindi tayo malito.
So, gumpisa pa lang ako. In manalangin muna tayo. Tumayo. Ama namin Diyos na banal, muli, nagpapasalamat po kami sa muling pagkakataon ito na kami nagkatipon. Papasalamat po kami sa taglay pa rin namin kalakasan ng aming physical na katawan, O Diyos. At may biyaya kami na tinanggap mula sa iyo na ito'y kaloob mo sa amin. Marami pong salamat. At ito po hindi namin matutumbasan. Tangi ang magagawa namin, Ama, ang pasalamatan ka, ang sambahin ka, O Diyos, ang papurihan ka sa iyong dakilang paggawa sa amin. Sa dakila mo ipinagkalob sa amin sa biyaya, Panginoon. Dahil alam namin, Ama, sa dulo ng buhay na ito, na tinanggap namin ang biyayang ito po, Panginoon. Meron kaming uuwian, O Diyos, sa lugar na ipinangako mo. Sa lugar na inihanda mo, dahil alam namin po, Panginoon, ay simula't sa pulang kami ay makilala ka namin sa aming buhay. Nalaman na namin, Panginoon, na hindi kami kabilang dito sa munding ibabaw na ito mo, na ito, O Diyos. Bagamat minsan, nakihalubilo kami sa mga gawa ng sanlibutan itong ngunit ngayon, Panginoon. Kaya may inuhubog mo sa pananampalataya. Dinadala mo kami sa kabanalan upang kami ay maging karapat-dapat sa iyo, O Diyos. Kaya muli, Ama, maraming salamat. Muli mo po, Panginoon, pagpalayan ng bawat isa ang araw nito sa aming pagtitipong ito, na kung paano sinabi mo sa isa, mas, dalawa, tatlo nagkakatipon, ikaw ay nasa kaligatnaan. Panginoon, pangunahan mo po kami. Basabasan mo po ang bawat salita na maririnig ng bawat isa. At ako, Panginoon, na narito sa likod ng pulpitong ito, O Diyos. Ikaw po ang magpahayag. Gawin mo lalabang po akong tagapagsalita mo, O Diyos. Kaya muli, iniling namin po, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, na ang iyong biyaya, ang iyong basbas sa araw na ito ay pagkalob sa amin. Marami pong salamat, aming tinatas ang papurit magsamba sa iyong dakilang pangalan, sa iyong kaluwalhatian. In Jesus Christ's name, and everybody says, Amen. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 11 o'clock na. May isang oras na lang tayo. Makakaupo ang bawat isa. Inihiling ko sa baba na makinig, bigyan ng pagtitiis, ang pakikinig. Dahil dito, malalaman ninyo, malalaman na bawat isa kung sino nga ba tayo ng mga tumanggap ng biyaya. Ito'y napakahalaga, mga kapatid. Dahil minsan nag-iisip tayo, paano ba ako naligtas? Paano ba ako tumanggap ng biyaya? Ngayon magkakaintindihan tayo. In Genesis chapter 17, verse 1 and 7. And when Abraham was 90 years old and 99 years old na si Abraham, Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. Tagalog mo na lang para sabi dito, nang sa panahon ni Abraham, kilala niyo ito si Abraham na dating Abram ang kanyang pangalan. Sa Genesis, kunin niyo ito, basahin niyo ito, pag-aralan, ay may 9 na taon ay napakita ang Panginoon kay Abram at sa kanya ay nagsabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. So, ibig sabihin, merong appearance ang Panginoong Diyos kay Abraham. At nagkaroon ito ng pakikipag-usap, merong iniuutos ang Diyos sa kanya. Continuous, up to 7. At ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking pararamihing mainam. And I will make my covenant between me and thee and will multiply thee exceedingly. Sabi dito, ako ay makikipagkasundo sa iyo. Gusto kong malinaw na maintindihan niyo ang pakikipagtipan. Kasi ang iba, hindi naiintindihan ang tipan. Ang alam lang, yung merong ang tipan, nakikipagtipan ka sa nobya mo. Yun ang tipanan namin, magkikita kami doon. Ang tipan na ginawa ng Diyos kay Abraham, pararamihin. So, continuous natin, verse 3. At nagpatira pa si Abraham at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya na sinasabi. Verse 4, ituloy-tuloy natin. Tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasayo. At ikaw ang maging ama ng maraming bansa. Bubulayin natin na maigi, marami ng
tao na lumitaw sa mundong ibabaw. Ang tanong, bakit si Abram pa ang napili ng Diyos na makipagtipan ang Diyos? Dahil may plano ang Diyos kay Abraham. At siya ang napili. Katulad ni Maria, na siya ang pinili na maging ina sa physical, sa katawan ng Panginoong Jesucristo. At ganoon din po tayo, mga kapatid. Tayo ay pinili din ng Panginoon na bigyan, pagkalooban ng libreng kaloob. Kanina narinig natin, kaloob, regalo. Namimili din ng Panginoon. Dahil bakit? Nakita natin kanina sa John chapter 3 verse 18, meron ng hinatulan. Yung hindi hinahatulan, yun ang tumanggap ng biyaya. So, nakukuha nyo? Tuloy mga kapatid. At, sabi niya, at hindi na tatawagin ang pangalan mong Abraham, kundi Abraham. Naging Abraham na siya ngayon. Ang maging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. Take note, mga kapatid. Malapit nyo nang malaman kung paano tayo naging anak o naging binhi mula kay Abraham. Samantalang si Abraham, kung ating tatalakayin, hindi naman maaari kung pag-uusapan sa laman. Dahil si Abraham, siya taga ibang bansa, malayo sa atin. Malayong malayo, di ba? Hindi pwedeng kung titingnan natin ang DNA, hindi tayo maaring maging katulad ng mga Hudyo. We are a Filipino. Tayo mga katutubong, mga taga-Pilipinas. Sabi nga sa ibang narinig ko, hindi Pilipinas, taga-Ophir. Tuloy mo, verse 7. At 6. At ikaw ay aking gagawing totoong palaanakin at papanggagalingan ko sa iyo ang mga bansa at magbubuhat sa iyo ang mga hari. In verse 7, at aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi. Pagkamatay mo sa buong kalayaan nila na tipang walang hanggan, ako'y maging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. So doon naganap, doon nagkaroon ng covenant, nagkaroon ng kasunduan ng Diyos at kay Abraham. Samantalang kung pag-aaralan man na maigi ang buhay ni Abraham, si Abraham ay baog. Yung asawa niya si Sarah baog. Paano nga naman dadami? Kung kukunin natin ang history, yun lang, hanggang doon lang tayo. Basta ang tatalakayin natin ngayon, siya ay naging ama ng maraming bansa. Kung naging ama siya ng mga Hudyo, ay naging ama rin natin siya. Saan? Hindi sa laman. Siya ay naging ama natin sa espiritual. Doon, makikita natin na si Abraham ay naging ama natin sa pananampalataya. Kaya doon nagsimula. Doon nagsimula na i-reveal ng Diyos kay Abraham upang makamta ng biyaya. Alin yung biyaya? Dahil si Jesus Christ, siya ay ang binhi na ipinangako. Siya ang binhi. Galatians chapter 3, verse 6, 7 up to 9. Ayan, sabi dito, sa panahon ng ito, sa panahon ng biyaya, 4,000 years ago past. Pagdating sa panahon ito, sa more than 4,000 years, umalis ang ating Panginoong Hesus, ginawa niya ng pagtutubos. Sabi dito sa Galatians, sabi ni San Pablo, gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Diyos at ito ibinilang sa kanya ng katwiran. Dahil doon sa kasunduan ng Diyos na ginawa ng Diyos between Abraham at sa Diyos. Sumampalataya. And Abraham believed. Isinuko niya ang kanyang sarili, ang kanyang paniniwala, at wala siyang pag-aalinlangan na magaganap at gagawin yun ng Diyos na sinabi sa kanya ng Panginoon. Meron siyang
100% faith, ibinilang sa kanya na katwiran. It's all the righteousness of God. And verse 7, talastasin nga ninyo na ang mga pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. Ano ba ibig sabihin nito? Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Kung tayo na mayroong pananampalataya sa ating sarili ngayon, dito nyo makikita. Na kung ikaw ay may pananampalataya bilang Pilipino, Bicolano na taga Purisima, you are included. Ikaw ay kasama na tumanggap ng pananampalataya. Ikaw ay iisipin mo ngayon sa sarili mo, ako pala ay anak ni Abraham. Totoo yan. No, therefore that, di pa nga eh. Balik mo. Hindi pa tapos eh. Paano natin may intindihan yan? Napaka-important nito. No, therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Dito natin makukumpirma na kung paano tayo nagkaroon ng pananampalataya o naging anak ng sumasampalataya. Narinig natin yan kanina. Kaya puro grace, talaga naman nakaka-amaze talaga, puro biyaya. Totoo naman talaga, may assurance talaga yung mga narinig natin eh. Dahil ipinayag yan yun sa atin at hindi yun mababago kailanman sa lahat ng mga sumasampalataya. Pero sa hindi sumasampalataya, hinatulan na. Kaya mga kapatid, sabi ko nga, ini-encourage ko ang bawat isa makinig upang makilala natin ang ating sarili. Kung tayo nga ba'y talagang sumasampalataya sa kabila ng ating mga pagkukulang at mga kahinaan, you will know the truth about yourself. That you are having the faith. And you receive the faith from God. Sabi dito, know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Dito natin na makikilala ang ating mga sarili. Na bilang mga Pilipino. Na tumanggap tayo ng biyaya kasi yun ang ginawang tipang kasunduan. Those are the covenant between Abraham and the Almighty God. Sabi sa Tagalog, talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. O kaya minsan, kukumustahin ninyo naman ang inyong mga, kumustahin naman ninyo ang ama natin. Nandun din sa paraiso. Mag-text naman tayo, Amang Abraham, kumusta dyan? Diba? Sayang yung mga cellphone yun, hindi nyo magamit. Magkukunikta doon yan. Father Abraham, how are you today? Diba? Dahil kung wala siya, wala tayo dito. Wala yung pananampalataya na tinanggap natin. Diba kapatid? Palakpan natin ang Panginoon. That's right. Huwag kayong malulungkot. Tinanggap na nga tayo ng biyaya, tapos malulungkot pa kayo mga mukha, lukot mga mukha nyo. Dapat matuwa tayo, di ba? Dahil yung biyaya, tinanggap natin. Sa mas maraming tao, walang alam dyan. Di ba? Sa mga, di ba kanina, yung wala daw alam, hindi naalaman ng katotohanan, lack of knowledge, anong magaganap sa kanila? Hinatulan na sila. Di ba, Brother Intoy? Di ba? Saan? Saan sila mapupunta? Sa dagat-dagatang apoy. But then, tayo, pinagkalooban ng regalo. Kaloob na regalo na walang bayad. Amen ba? Walang tigil na papurit pagsamba sa Diyos at pasasalamat sa Diyos. Continuous, verse 8. Nako, ang dami nito. 8-9. At sapagkat ipinakita na ang kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Tignan niyo mga kapatid. Saan ipinakita? Sa kasulatan. Alin ang pinakikita doon sa kasulatan? Ang kasunduan na ginawa ng Diyos at kay Abraham. Dahil ay nakasulat doon sa lumang kasulatan. Naaariing ganap. Sino? Tayo. Dahil tayo ay kabilang sa mga hintil. Dahil hindi tayo Hudyo. Dahil dati, nakatuon lamang ang biyaya na dapat tumanggap ay mga Hudyo. Ngunit, nireject nila ang ating Panginoong Yesus. They rejected them. At
na turn ang biyaya sa atin, mga hintil. Dahil iyon ang nilayo ng Diyos. Kailangan tumanggap ng biyaya ang mga hintil na katulad natin at natupad yung kasunduan na si Abraham ay maging ama ng maraming bansa. At tayo ngayon yon. Sana, kung mga Chinese nationals kayo, Chinese citizen kayo, nandun kayo sa pamamahala ni Xi Jinping, mga komunista kayo. Ano itinuturaw doon? Na huwag kayo maniniwala kay Kristo. O hindi. Yung mga nandoon, sila hinatulan na. Nire-reject nila ang Panginoon. Even sa mga Hudyo ngayon, pinagbabawalan nila na marinig ang pangangaral tungkol sa ating Panginoong Hesus, even up to now. Napakapalo natin dito. Tayo'y malaya na nagtitipon, na nagpupurit, sumasamba sa Diyos. Meron tayong kalayaan upang tayo'y magkatipon, mag-sharing sa mga biyaya na ating tinanggap mula sa Panginoon. Yun ang dapat nating pasalamatan. Aariing ganap ng Diyos sa mga hintil. Aariing ganap. Ano bang ibig sabihin ganap? Ikaw ay tatanggaping lubos. Ang kining lubos ng Diyos upang tumanggap ng biyaya. At ang biyayang ito ang maghahatid sa atin sa pangako ng Diyos. Palawigin niyo na lang ang mga isip niyo. Ano ba ang pinangako ng Diyos sa atin? Kasi pag inisa-isa ko, ang doon lang tayo mauubos na oras ko. Ay na, malapit na kaagad. Mami, si Brother Richard, baka maubusan pa ng oras, bibigyan ko rin ng oras yan. O, di ba? Ang hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Gusto kong tanungin ang bawat isa. Ako, hindi ko dadaalin sa biro ito. Ang mga pananampalataya, kahit mayroon pagsabihin may mga kahinaan at mga pagkukulang, nais kong makita bilang binigyan ng authority sa iglesyang ito, bilang si ako nga. Sino ba ang may pananampalataya? Tumaas lang ang mga kamay. I encourage you. Tumaas lang ang mga kamay. Pag hindi kayo tumaas, makikita ko na lahat naman pala. Thank you, Lord. Ang pananampalataya ay napakahalaga. Merong mga susuko pa lang at meron na ditong matagal na, pero hindi ibig sabihin na yung mga nauna na katulad namin ay masigit, no? Kasi ang pananampalataya, ang pamumuhay sa pananampalataya ay merong mga nahuhuli na nauuna. At merong mga nauuna na nahuhuli. Sana, nauna kami rito. Huwag naman akong huli. Yun lang inihiling ko. Takot Lord, maawa ka naman sa akin, Panginoon. Huwag mo akong pauhuli. Katulad ng mga Hudyo, yung nasa ulan, yung mga namamatay. Hallelujah. Inihiling ko, pakinggan, napakahalaga nito. Nakikilala natin ang ating sarili. Kung paano nga tayo pinatawad ng ating mga kasalanan. Paano magkakaroon ng katuparan o confirmation sa bawat isa sa atin. Kung paano natin tinanggap ang biyaya na ito at hindi ito magbabago. Kung pinatawad tayo ng kasalanan, there is no more condemnation. Narinig natin kanina, nakita natin kanina in Romans chapter 8 verse 1. To those who are in Christ Jesus, there is no more condemnation. Hindi naman natin tatalakayin yan. Dito muna tayo. Nako. Sabi dito, sa mga hintil, tayo yon sa pamamagitan ng pananampalataya. So we are now living through by faith. Tayo ay lumalakad sa pananampalataya. Hindi ko naman ibig sabihin, tapos na yung ating ginagawa, ang ating pakakbang. At hindi natin ginagawa ito ayon sa ating kakayanan. Dahil ang pananampalataya ay mayroong kapangyarihan. Kaya nga, ang aking pangangaral ngayon, pinakita kanina, ang title, The Power of Faith. Dahil ang pananampalataya ay siyang gagawa nito sa atin. Kaya nga mayroong pangangaral sa Ephesians chapter 2. Walang makapagmamapuri, binasa kanina, na sino man. Walang makapagyayabang sino man. Ay, ako, ganito,
Kaya kong gawin ang pananampalataya ng sa sarili kong kakayahan, no? Kaya tayo pumunta dito, ako nga minsan tinatabad ako eh. Kaya lang, itinutulak ako ng kapangyarihan ng pananampalataya na tinanggap ko mula sa Diyos. Palakpan natin ang Panginoon. Gayon din po ang bawat isa sa inyo. Kaya nagbibihis kayo, naghahanda kayo ng mga isusot nyo, mga damit nyo. Yung ako nga nagplansya ako ng pantalon minsan, nako, nasunog pa yung pantalon ko, Panginoon. Wala pa naman ako pambili ngayon. Nasunog yung pantalon ko ito. Yan o. Pero nandoon yung kagalakan ko. Kahit nasusunog, isusot ko pa rin yan. Amen ba? Ang kukuha niya ang ibig kong sabihin. Abi dito, dahil nandoon nga sa atin, tayo ay lumalakad sa pananampalataya. Ano yung katibayan dito? Bakit tayo lumalakad sa pananampalataya? Ito ay ipinabatid na ng Diyos. Sabi dito, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham. Yung palang nang makipag-usap ang Diyos kay Abraham sa simula pa, ay ang sabi dito, ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Nakukuha niyo mga kapatid? You get the point? Lahat ng bansa. Tayo ay inabot ng biyaya. Tayo mga taga-Purisima na dito ngayon ay tumanggap ng biyaya. Dumating ang biyaya sa atin. Piling-pili lang tayo. Bilangin mo ang lahat ng taga-Purisima. Thousands of people living in La Purisima. But then, we are the elect. We are the chosen. Hindi ba kayo natutuwa niyan? Sa kabila ng lahat ng ating anumang kapigatiang hinaharap. Nandoon ang pag-asa at biyaya ng Panginoon sa atin. Sabi dito, sinabi na, ipinangaral na, dahil yun ang tipan na ginawa ng Diyos kay Abraham, na ang pagpapalain ay pagpapalain, ikaw ay maging ama ng maraming bansa. Nakuha niyo mga kapatid? Pagpapalain ang lahat ng mga bansa. And we are belongs to other nation. Na hindi tayo taga-Israel. Dati nakatuon ang biyaya. Nakatuon ang pag-angkin ng Diyos sa mga Israel, sa mga Hudyo. Pero ngayon, nagkaroon ng katuparan sa atin ngayon. Kaya, ang hindi ka maniwala, magkaroon ka ng doubt sa inyong puso sa mga kasulatan na ating tinatalakay ngayon. Pag hindi kayo naniwala, dahil minsan, kailangan nating sabihin ito. Ang hindi sumampalataya, inatulan na. Sana wag po tayong madako doon na kinakalaban natin ang salita ng Diyos. So mang-ayon po tayo dahil wala tayong mapagkukunan na totoong pangangaral. Ito ay 4,000 years ago naganap na. Pagpapalain ang lahat ng mga, ulitin mo, bansa. And we are belongs. Kabilang tayo sa mga tumanggap. Dahil tayo ay taga-ibang bansa. Hindi tayo mga taga-Israel. Kukuha niya mga kapatid. Gusto ko lang kasi ulit-ulitin para mas maintindihan nilo. Lalo sa mga baguhan, mga kabataan. Dahil kayo ang papalit sa amin. Kayo ang papalit sa amin. Dahil nagsimula ang biyaya doon kay Abraham. At si Abraham ay siyang naging ama ng mga Hudyo. Si Abraham ay nagkaanak, yung kukunin mo yung lineage. Nanganak si Abraham kay Isaac at si Isaac naman nanganak. Yun ang mga lumabas, yung mga Hudyo, yung 12 tribes. Sa Hudyo, doon lumabas ang binhi na sinasabi doon, si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ, Hudyo sa laman. O yan. Sana, alamin nyo yan. Pag-aralan nyo na maigi, ha? Ano ba tayo? Romans chapter 4. Take note nyo mga kabataan, kailangan nyo yan. Sa mga gusto mag-note, kunin nyo, i-note nyo yan. Romans chapter 4, sabi dito, therefore, it is of faith that it might be by grace, to the end
the promise might be sure to all the seed. Tignan nyo. Hanggang sa dumating sa huling sandali, to the end, ang pangako ng Diyos might be sure to all the seed. Ito'y maganap sa mga binisa, mga anak. Tayo ang mga anak. Tayo yung mga binhi na mula na nanggaling sa sinapupunan sa spiritual na pagiging ama ni Abraham sa bawat isa sa atin. Nakukuha niyo mga kapatid? Kung hindi niyo nakukuha, pilitin niyo makuha. Para ito'y kapakinabangan ng bawat isa. Dahil dito'y sa pananampalataya, upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako, alam mo yung pangako, yung tipan, yung covenant, yung kasunduan ng Diyos, na nakipagsundo ang Diyos kay Abraham, ayon sa biyaya, upang ang pangako, merong pangako yung kasunduan, ay lumagi sa lahat ng binhi. This is a very prophetic word. Para ito ay manatili sa atin. Yung pangako, yung biyaya, ay hindi ito makaalis sa atin. Sabi dito, lumagi. Ibig sabihin, pag lumagi, wala itong pagkakataong makaalis. Umawalay. Hindi ito'y merong maigpit na covenant, tipan. Dahil makapangyarihan ng Diyos, kailangan itong matupad. Dahil ang Diyos ay hindi sinungaling. Dahil ginawa ito ng Diyos na pakipagtipang kay Abraham, yung pangako na ginawa ng Diyos kay Abraham ay sabi dito, ay lumagi sa lahat ng binhi. Sino ba yung mga binhi na yun? Tayo yung mga binhi ngayon. Na pinagkalooban ng biyaya. Yun ba'y makakaalpas sa atin? Yun ba'y makakapaghiwalay ba sa atin? Sabi nga sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that those who ever believe, should not perish, but have an everlasting life. Dahil ito ang parugtong. Ang paniwalaan mo, ang mga inihayag ng Diyos, ay ang katubas nito, buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, nang simula kang sumampalataya, nang simula kang marinig mo ang biyaya. Ang mga aral, nang isuko natin ang ating mga sarili, nang tayo magpabautismo sa tubig at tayo magsisi, doon nagsimula. Natanggapin natin ang biyaya. At doon nagsimula, natanggapin natin ang buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Bulayan natin, maigi, baka sabihin nyo, ito'y aral ko. Ating binabasa, ating tinatalakay. Kung ang sino man merong ibang interpretation dito, sabihin nyo lang sa akin. At bababa ko, aakuin ko na mali ako. Pero ang sinasabi dito, sa lahat ng binhi, tayo ay naging kabilang sa binhi ni Abraham. Hindi lamang sa nasa kautusan. Sino ba yung mga hindi lamang sa nasa kautusan? Sino ang mga yon na nasaklawan ng kautusan? Yung mga Hudyo, the Israelites people during the time ng bigyan ng kautusan, tumanggap ng kautusan ang mga Hudyo noong panahon. Ito ang pinakikilala dito. Hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa nasa pananampalataya. Dahil yung mga Hudyo noon, wala silang pananampalataya tinanggap mula sa Diyos. Tanging si Abraham lamang ang makikita na tumanggap ng pananampalataya at sumampalataya sa Diyos. But then, doon sa mga binhi na nagmula kay Abraham, doon sa mga Hudyo, during the time of sa mga Hudyo, sila ay ang ginawa nila, true by the law. Nakontento sila na sa pamamagitan ng kautusan, ang akala nila, sapat na yon upang ariin sila ng Diyos. Ngunit, kung titingnan natin maigi ayon sa kasulatan, walang inaring ganap ng Diyos. Base. True by the law. Dahil ang
ang tatanggapin ang aariing ganap. Saan? Ayon sa pananampalataya. Kaya napakabalad po natin dahil tayo nabubuhay sa pananampalataya. At doon nahayag ang katwiran ng Diyos sa sino mang merong pananampalataya. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya kung wala pang pananampalataya, ang sino man sa inyo, magsimula na po kayong sumampalataya at magpabautismo sa tubig. Pagsisihan ng mga kasalanan dahil walang sino mang hindi nagkasala upang tayo ay mahugasan sa ating mga kasalanan at tanggapin natin ang buhay na walang hanggan. Hindi ibig sabihin, kung saan kailan ka mamamatay, sa kakatatanggap ng buhay na walang hanggan. No, mamaya makikita natin. Nang isuko natin ang ating mga sarili, tinanggap na natin ang buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon. Talagang kailangan lang natin palakpakan ang Panginoon. Palakpakan natin ang Lord. Amen ba, mga kapatid? Sabi dito, Abraham na ama nating lahat. He is our spiritual father. 17 and 18, tuloy-tuloy mo na. Naku, dami pang tatalakayin. Pero inihiling ko sa bawat isa. Gaya na nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa, patungkol ito kay Abraham. Sa harapan niya ang kanyang pinanampalatayanan sa makatwid bagay ang Diyos. Ito yung karakter ni Abraham na nagbibigay ng buhay sa mga patay. Bakit nagbibigay buhay? Kasi naging patay ang lahat ng mga tao sa espiritual. Pagdating nating Panginoon, nagkaroon ng buhay. Kaya kung nag-aaral kayo, may intindihan ninyo ang narinig nyo ngayon. Kung nagbabasa kayo ng Biblia, may intindihan nyo to. Pero kung medyo kayo, pitiks-pitiks lang kayo sa pagbabasa, medyo mahihirapan talaga kayo. Kinakailangan nyo sa akin pumunta at mag-one-on-one tayo. Amen ba, mga kapatid? Dahil obligasyon namin ito para turuan ang bawat isa sa inyo. Jesus, thank you Lord. Na nagbibigay ng buhay sa mga patay at tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag, na tila hayag na. Ang biyaya ng Panginoon na hayag na. Ngunit sa iba hindi pa. Kasi hindi natatanggap. Kasi ang iba ayaw tumanggap. Madali naman, logic lang yun naman yun eh. Ayaw kasi ang iba ayaw. Pag yung ayaw, kabilang sa sinatulan na. Gusto niyo ba yun? Sa dagat-dagatang apoy, doon tayo magsuswimming. No, kapatid. Ang kinin natin, ang biyaya na tinanggap natin, ang magdudulot sa atin sa kapayapaan, magdudulot sa atin na makakasama natin ang Panginoon hanggang-hanggan. Diretso, 18. Siya, tayo, na sumasampalataya na nasa pag-asa laban sa pag-asa. Yan. Habang tinitingnan natin, tinutumbok natin ang pag-asa na pangako ng Diyos. Merong labanan na gaganap. Anong labanan? Sa ating mga sarili. Minsan, nakakatamad. Minsan, nagkakaroon ka ng panghihina. Meron kang mga iniisip. Naku, wag ganito. Kasi mahirap talaga. Mahirap talaga ang maging... Ako nga, gusto ko sana, minsan pag kakita ko ng beer, kakita ko ng mamahaling alak, gusto ko pa rin, Panginoon. Panay ang pigil ko. Sarap ng alak na ito. Oo. Kasi yung naging buhay ko noon eh. Maski yan, si Ninoy, ang anak ng iba. Ganon kami. Pero ngayon, pag nakikita ko ang iniiwas ko na lang mata ko. Pag nakikita ko ng mga dalagang, alam mo yung mga dalaga ngayon, nakalitaw ng mga puso, sabi ko, ano ba to? Jesus, ang ganda pa naman. Diba? Hindi mo maiwasan ang mata mo yan eh. Pag naisip mo, nagkasala na naman, babawiin mo yon. Kasi ganun talaga eh. Kaya mga babae kasi tukso yan. Kaya nga pinapagsusuot kayo ng, yan, maayos na pagsusuot. Kung wala kayo sa biyaya, di saan, nagsisimba tayo ngayon, baka kung nagkakatipo yung mga litaw, mga pusod nyo. O, diba? Ang buti kung maganda mga pusod nyo, okay lang. Kaya, mga kapatid, bakit nariyan kayo? Kasi yun ang utos. Yun ang ating gampanin. May kalamansi ako. Medyo na kasi talaga ko. Di ba, meron kasi papacheck up nga ako eh.
Saan na ba tayo? 18. Oh, yan, 18. Adlib nga natin sa Romans chapter 11. Kung ano mga, i-adlib lang natin. Yan. Romans 11. Hindi 4. Romans 11. Chapter 11. Yan. I-add ko lang dun sa Romans chapter 4. Sabi dito, sinasabi ko nga, itinakwil baga ng Diyos ang kanyang bayan? Ito, ano ba sinasabi? Sino ba pinapatungkulan dito? Yung mga Hudyo, yung Israel. Huwag nawang mangyari. Sapagkat ako man na Israelita sa binhi ni Abraham, sa angkan ni Benjamin. So doon natin makikita, Evil Fall, nagpapahayag siya sa kanyang sarili na siya ay Hudyo. Na nangangamba siya dahil sa nireject nga ng mga Hudyo nung panahon dumating ang Messiah, ang ating Panginoong Yesus. Hindi tinakwil nila, pinapako nga nila sa krus eh. Kaya namatay nga ang Panginoon sa krus. Dahil sa atin, sa biyaya natin kinaptan. Dahil kung walang kamatayan sa krus, walang katubusan. Di ba? Sabi dito, sinasabi ko nga, itinakwil baga ng Diyos ang kanyang bayan? Question to, huwag nawang mangyari. Sapagkat ako man na Israelita. Kung nagkaroon ng confirmation na itinakwil talaga, saan si San Pablo malalagay? Hindi sana, hindi siya tinawag ng Diyos na maging apostol. Hindi siya tinawag na siyang mangaral sa mga hintil. Kaya question mark dito. Sinasabi ko nga, itinakwil baga ng Diyos ang kanyang bayan. Ang sagot, hindi po tinakwil ang Israel. Hindi tayo maaring mataas sa Israel. Dahil tayo mga ulibong ligaw. Ang tunay na mga ulibo sila. Tayo ilugpong lang. Huwag tayong magmamalaki. Kahit minsan, ang mga Hudyo ganyan, hindi nila kilala ang Diyos, sila'y binhi mula kay Abraham. At nandoon ang pangako. Tayo yung mga ulibong ligaw, nanaugpong, grafted lang po tayo, tinali. Kaya nagkaroon ng bunga. Pero mula sa ugat ng totoong puno ay ang mga Israelites people. Ako niya mga kapatid, up to 7, 17 mo na lang, kunin mo 17. Lagay mo sa verse 17. Hindi ko na uubusin, lagay mo sa verse 17. Yan. Datapwat kung ang ilang mga sangay ng abali at ikaw na isang ulibong ligaw. Sino ba ulibong ligaw? Tayo. Ang tunay na puno, tunay na ulibong puno ay ang Israel. Ay isinanib ka sa kanila at ikaw ay naging kabagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. Kung wala yung kay Abraham na pangako na pinagmulan ng lahi ng mga Hudyo, saan tayo? Wala. Diba? Kaya tayo mga hintil, tayo mga Pilipino, ito ang pinakikilala sa kasulatan na tayo ay mga ulibong ligaw. Dahil ang tunay na punong ulibo ay ang mga Israelites people. But then, sa panahon ngayon, hindi pa nila tinatanggap ang Panginoong Jesucristo. Merong kadahilanan ng Diyos. Hindi natin pag-uusapan yan kasi mauubos ang oras ko. Hanapin nyo yan ang tungkol sa bagay na yan. Pwede tayo mag-usap mamaya, magtanong, i-explain namin sa inyo tungkol sa bagay na yan. Tayo'y kabahagi nila sa ugat ng katawan ng punong olibo. So that's why we receive grace. Nakuha niyo? And verse 24. 24 na lang. Verse 24. Gusto lang pa. Yan. Sapagkat kung ikaw ay pinutol doon sa talagang ulibong ligaw at laban sa kaugalian, ay isinanib ka sa mabuting punong ulibo. Saan ka pinutol? Na dati. Tayo ay nasa dati nating katayuan sa ibang simbahan. Ito madali mo maintindihan. Sapagkat kung ikaw ay pinutol doon sa talagang ulibong ligaw. Sino ang mga ulibong ligaw? Yung mga simbahan na wala sa tamang pananampalataya, wala sa tamang kalalagayan sa pananampalataya, wala sa tamang pagkabatid sa katotohanan. They are not belongs to the truth, but we are belongs to the truth. Dahil ang labanan dito, kailangan ikaw ay nasa katotohanan when we are living through by the truth. At yun ang nagpapalaya sa bawat isa sa atin.
Pinutol tayo doon. Saan tayo dinala? Isinanib ka sa mabuting punong olibo. Sino ang punong olibo? Yung mga Hudyo. Gaano pa nga ang mga ito na mga talagang sanga na mga kakasanib sa kanilang sariling punong olibo. Sino, naiintindihan nyo na yan? Kasi pag tinalakay natin ang gusto yan, yan pala, maubos ang oras natin. Dati, nandun tayo sa kalalagayang paniniwalang mga ulibong ligaw. Ang tawag sa kasulatan, mga ulibong ligaw. Katulad ng Catholicism. Sila ang mga ulibong ligaw. Na doon tayo nagmula. Pinutol tayo doon. Bakit tayo pinutol? Sinanib tayo ngayon saan? Sa totoong punong ulibo na may taglay ng biyaya. Siguro nakukuha niyo yan. Pag-aralan niyo lang. At least, pahayag ng Panginoon. Romans chapter 1 verse 17. Bakit kailangan putulin tayo, alisin tayo, palabasin tayo sa dati nating kalalagayan para tanggapin ang biyaya? Bakit anong meron sa biyaya? Sabi dito sa Romans chapter 1 verse 17, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos. Dito pala nakapaloob. Nakapaloob saan? Sa pananampalatayang tinanggap natin mula sa Diyos. Doon nakapaloob ang alin? Nakapaloob doon ang katwiran ng Diyos. Mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Yan niya. Dulo-dulo. Ang gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Englishin mo nga kapatid, para medyo. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Ako niya mga kapatid, kaya nga inaano ko para mas dinidiinan ko para mas maintindihan ng bawat isa. Simula nang isuko natin ating mga sarili ng mabautisman tayo sa tubig, nagsisi tayo ng kasalanan at narinig natin ang katotohanan, ang pagpapahayag ng Diyos. Nung pasimula, ay sinuko natin ang ating sarili. At doon tayo nagsimula na sumampalataya at naniwala. Pinaniwalaan natin ang ating mga narinig na tayo ay idinako ng Diyos sa katotohanan. Sabi dito, the just shall live by faith. At tayo ay lalakad sa pananampalataya. At ang paglakad mo sa pananampalataya, isa itong proseso. Hindi ibig sabihin biglaan. You are now. Wala, tapos na. Ikaw ay banal na ngayon, no? Dadaan tayo sa sanctification process. Kailangan natin ng pagtitiis. Humakbang tayo sa pananampalataya. Dahil ang pananampalataya, anong nilalaman nito? Biyaya ang katwiran ng Diyos. Kaya habang tayo lumalakad sa pananampalataya, anong nakapalab doon? Ang katwiran ng Diyos. Kung baka nagtatrabaho tayo sa isang bagay, gumagawa tayo ng isang ginagawa, matatapos natin ang ginagawa na mayroong kasiyahan sa ating puso. Mayroong katagumpayan. Bakit? Binabakapan tayo ng Panginoon. Dahil hindi nga tayo maaaring magmapuri sa ating mga sarili, hindi tayo maaaring magyabang sa ating sarili na magagawa kong sumampalataya, magagawa ko sa aking sariling kakayanan. Dahil ang pananampalataya ay may sariling kapangyarihan. Kaya tayo hakbang sa pananampalataya. It is true because by the power of faith that was given unto us. Yun ang gagawa. Merong effectivity ang pananampalataya. There is an effect. Dahil kung minsanan mo lang tinanggap ang pananampalataya, sana sa loob ng taon nang magpasimula kami dito, hindi nyo na ako nakita. Nagsawa na sana ako. At kayo rin ay magsasawa kayo sa akin. Sino bang magtatagal sa mukha ko na to? Diba? Walang kagandahang. Diba? Pangit-pangit naman ito. Lagi nasa harapan namin. O, diba? Mabuti ako, magandang lalaki ko. At ulit ni Brother Richard, okay lang. Itong mukha ko na ito, talaga magsasawa kayo sa mukha ko talaga na to. Diba, mga kapatid? Ayan. So, ibig sabihin, tayo ay lumalakad sa pananampalataya. At ito'y kaloob sa atin. Anak ko, oras na. Kalati pa. Itong
In John chapter 8, i-add natin, John chapter 8, verse 32. Sabi ko na nga ba eh. Nagpiprepara ako, maikli, yung pala mahaba. Sabi dito, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. It is true. By walking by faith, and you will know the truth. Dahil kung hindi ka lalakad sa pananampalataya, kung meron ka pa kang kakulangan na hindi mo naiintindihan, doon mo malalaman ang katotohanan habang lumalakad ka sa pananampalataya. Alin ang malalaman? Ang katotohanan. Dahil ito ang sinabi ng ating Panginoon Jesus, na sinabi niya, at inyong makikilala, malalaman niyo ang katotohanan, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Naging malaya tayo. Nung matuklasan natin, malaman natin ang katotohanan na ang biyaya ay may dulot, na yun ang pangako ng Diyos. Naintindihan niyo siguro ang ibig kong sabihin? Na dati tayo ay hindi malaya. Tayo ay nakakulong saan? Nakakulong tayo sa sumpa ng Diyos. Dalawang klase lamang ang tao sa mundo. Hindi na hatulan at hinatulan na. Mga kapatid. After na malaman mo ang katotohanan, and you will find through by yourself that you are free from the curse of God. Amen ba, mga kapatid? Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Romans chapter 3, tutuloy-tuloy natin, bigyan niyo ako ng pagkakataon na talakayin natin na maigi ito. Yan, up to 26 yan. Sa mga tuwid bagay, ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya, sa lahat ng nagsisisampalataya, tayo na nagsumasampalataya. Bakit tayo sumampalataya? Nakilala natin ang katotohanan. Sila ang nagpakilala ng katotohanan, walang iba kundi ating Panginoon Jesucristo. Sumasampalataya tayo sa ating Panginoon Jesus. Sa lahat ng mga nagsisampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Ano ang ibig sabihin ng walang pagkakaiba? Yun din at yun din ang biyaya na pinag-usapan na nahayag ng Diyos kay Abraham. At doon isinakatuparan at pinahayag ng ating Panginoon Jesucristo ng biyaya ay tatanggapin ng mga hentil na katulad natin. Amen ba, kapatid? Dugtungan nila ng ibang pag-aaral kasi ini-emphasize ko lang. Ituloy-tuloy mo. 23. Sabi dito, for all have sinned and come short of the glory of God. Oh, di ba? Lahat tayo hindi maabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo naging makasalanan. 24. Being justified freely by His grace. Ayan. Tayo ay na-justify. Tayo ay pinagkaluban. Malayang pinagkaluban. Hindi natin binayaran. Ang nagbayad dito, sino? Ang ating Panginoong Hesus. Binayad ng ating Panginoong Hesus ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo through the redemption that is in Christ Jesus. Verse 25, alam nyo na yan, na siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin ng mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon. Balikan mo uli, meron akong pakikita doon. Ayan, tinan nyo, ito yung redemption, ginawa ng ating Panginoon sa atin. Kaya ginagawa ito ng Panginoon upang matupad yung kasunduan ng Diyos. Yung kasunduan ng ginawa ng Diyos kay Abraham. Upang magkamit ng biyaya, ay kailangan lumitaw sa mundo ang Mesiyas, ang ating Panginoon Jesus, na ipinakikilala na siya ay nagmula. Nagmula siya kay Abraham. Dahil si Jesus Christ, salamat, siya ay Hudyo. Siya ay binhi mula sa mga Hudyo. Kaya sabi dito, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, nagkaroon ng katuparan sa atin upang makamtan natin ang biyaya at tayo ay maging malaya. Dahil dinala tayo sa katotohanan. Dahil yung iba naman, hindi nagpansin sa nagawa ng mga nagdaang panahon. Tayo ay tumanggap ng biyaya. Dahil yun, lagi mayroong counterpart. Lagi mayroong hindi, mayroong mahatulan at mayroong hindi nahatulan.
Tinitingnan natin yung katayuan natin. Tuloy mo. Tuloy-tuloy. Sa pagpapakilala ay aking sinasabi na kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan upang siyang maging ganap at taga-ariing ganap sa may pananampalataya kay Kristo. Tingnan niyo, gaano kahalaga ang pananampalataya. Gaano kahalaga ang maniwala ka sa mga naririnig mo. Kung ayaw mo makinig, malaya ka. Sa susunod, huwag ka na makinig. Dahil hindi ito sa pilitan. Dahil narito kami upang hanapin ang mga nawawalang tupa. Sa pagpapakilala ay aking sinasabi ng kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan upang siyang maging ganap. Ayan nyo, darating tayo dun sa tunay na kaganapan na may pananampalataya. Kaya tinitingnan sa bawat isa sa atin kung gaano na ngayon ang ating pananampalataya. Tama tayo ba'y nagpipitiks-pitiks lang? O tayo ba'y okay naman, inaangkin natin na tayo ay may pananampalataya. Ngunit kilala natin ang bawat isa sa atin. Kung paano natin ipinamumuhay ang pananampalataya na tinagbi natin mula sa Diyos. Bagamat ang assurance ng pananampalataya, ang assurance na pinagkaloob sa atin ay hindi nila mawawala sa atin. Sa mga sumasampalataya. Pero kung hindi ka mananampalataya, hinatulang ka na, kapatid. Kaya, sa pagkakataong ito, malaban ang bawat isa sa atin kung tunay nga tayong mananampalataya. Alam ko, nasa puso ng bawat isa sa atin, walang sinamang magtatakwil sa bawat isa sa atin na hindi tayo mananampalataya. Dahil alam po ang eagerness ng bawat isa, pagsasakripisyo. Kasi doon magmamanifest na bawat isa na meron kang taglay na pananampalataya kasi pabalik-balik ka dito. Diba? Makikita sa tao na merong pananampalataya. At makikita sa tao na merong ginagawang pagtawag ang Diyos. Kahit hindi mo pa isinusuko. Merong tamang panahon yan. Amen ba? 27. Wala na. Ayan na. Ephesians chapter 3. Lapit na. Sa saan ba yan? Ephesians chapter 3, ayan. Na sa Kanya ay mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. So, paano tayo makakapasok? At saan tayo papasok? Sa pag-asa. Hindi, pinangako ng Diyos. Ano ba mga pinangako ng Diyos? Alamin nyo, basahin nyo ang Biblia. Malalaman nyo yan kung ano ang mga pinangako ng Diyos. Kasi pag inisisa ko, dito pa tatapos. Meron ininda siyang mga bahay doon, mga tirahan doon, para doon tayo titira. Di ba? Dagdagan nyo na lang sa pag-aaral. Saan ba tayo? Up to 19, tuloy-tuloy, mga kapatid. Up to 19, kasi oras malapit na. Kaya nga, pinamamanik ko na huwag kayong manglupay-pay sa mga kapigatian dahil sa inyo na pawang kapurihan ninyo. San Pablo, nagsasalita doon sa mga unang Kristiyano. Na huwag kayong manlupay. Ganun din ang sinasabi ko ngayon sa inyo. Huwag tayong manlupay-pay sa mga anumang problema. Narinig natin kanina sa kanta. Mas malaki ang Panginoon sa problema. Talaga naman na very connected ang lahat yung araw na ito. Itong mga pangaral namin ni brother nito, hindi naman namin ito pinag-usapan. Pero nagkakaroon ng pagkakatugma-tugma. Dahil iyon ay niloob ng Diyos sa araw na ito. Kaya natutuwa ako. Sabi ko, hindi na ako tatayo. Inubos mo na lahat ng papangaral ko. Di ba? Pero itiniloob ng Diyos sa araw na ito. Tuloy, 14. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. Doon, nilulod ng ating, sabi ni San Pablo. Tuloy mo na. Nasa Kanya ay kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Tayo ay naging kapamilya. Hindi natin tatalakay ito. Diretso 16. Upang sa inyo ipagkalob niya ayon sa mga kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian. The glory of God. Na kayo'y palakasin ng kapangyarihan. Ano yung title ng ating pamagat, ating pinatalakay ngayon? The power of faith. Meron kapangyarihan ang pananampalataya. Balik mo, kapatid.
na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Kasi nang tanggapin natin ang salitang ito pinakikilala sa Book of John, and the Word was God. Ang salita na ating napakinggan at tinanggap natin, yun ay ang Espiritu. Na ang Espiritu na yun na walang iba ko ng ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin ito sa ating mga sarili. At ang biyaya ay tinanggap natin. Iyon ay ang assurance ng ating kaligtasan ng bawat isa sa atin. Verse 17. Yan. Na si Kristo ay manan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. So, meaning, mas maigpit nating pag-aralan ang katotohanan tungkol sa pananampalataya. Mas higit tayo mag-umunlad sa pananampalataya. Magagawa lamang natin ito sa kapangyarihan ng pananampalataya. Kung tinanggap mo ang ating Panginoon Jesucristo. Kung totoong sumasampalataya ka, mayroong kapangyarihan ang pananampalataya upang ito ay gumawa para sa atin, sa bawat isa sa atin. Kaya lang, masasabi ko, kailangan natin na mahigpit na pakikipaglaban sa kaaway. Kasi may labanan sa mundong ibabaw nito. Hanggat narinig mo ang mga pangangaral nito, ang kaaway naman ay gumagawa ng kaparaanan upang hadlangan ang mga bagay nito nating napag-uusapan. Upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Yan, kanina, pag-ibig. Kailangan ibigin natin kung ano yung tinanggap natin. Dahil ang Diyos, unang umibig sa atin. Kailangan suklian din natin ng pag-ibig. Ibig sabihin, kung ano yung pagpapahalaga ng Diyos na ginawa niya sa atin, pahalagahan din natin. Kasi tayo yung pinaburan, tayo pang magmamayaba, tayo pang magmamataas, binigyan ka na ng buhay na walang hanggan. Patitirahin ka doon, hindi ka mag-aarkila, hindi ka sisingilin doon sa langit na may bahay doon. Ang gandang bahay, sabi sa Scripture, yung mga dingding, mga ginto, ganito. Eh dito, ito ka, hollow blocks, maganda na para sa atin, pininturahan lang. Doon, ang inihintay nating tirahan doon, nako, talaga mamamahal yung mga bato. Kahit wag na yun, sabi ko, makarating lang ako doon. Kahit doon lang ako sa sulok. Kahit maring pwedeng sabihin ko, ako na yung pinakamaliit doon. Sa sulok na lang ako, basta marinig ko lang ang salita ng Panginoon, contento na ako. Kahit doon kayo sa unahan, di bali na. Kahit pa ako nakasilip lang ako sa Panginoon, contento na ako doon. Thank you, Lord. Hallelujah. Diba? Basta at least makasama ka doon sa paraiso. Ay, nako, lagi emotional naman tayo. Kailangan magtumibay. Pero ito ang layunin ng pananampalataya. Upang dalhin tayo sa nataya ay magtumibay. Kaya tumitibay tayo, di ba? Ako nga dati, hindi naman ako marunong mangaral. Alam na mga Sister Virgie, di ba? Yan mga kuna-una nakakasalumuha ko dito. Pag umiyak yan, talaga hanggang Maynila ang boses niya. Jesus Christ. Lord, hallelujah. Pero ngayon, talaga naman, napakasaya ng ating kapatid kasi natutupad ang biyaya sa kanya. Ayan nga si Pip, nag-training na, Coast Guard na. O, di ba? Yung mga hirap, sabi nga ng ating Panginoon, seek ye first the kingdom of God in all His righteousness and all the things you need, and it shall be added unto you. Alat ay idadagdag na lamang. Yung bahay nga nila, ako, bagsak. Sumisilong pa ako doon. Saan ba si Sister Virgie? Nasa ilalim ng Jesus Christ. Pero tinan nyo ngayon. Totoo yan. Yan ay mga patutuo. Kami nagdadamayan. Nagdadamayan kami. Dito, sa Family Mendoza, naku, alam nyo lang. Sister Ikang, wag na, baka hindi ko matapos, alas 12 na. Saan tayo? 17.
Ephesians tayo. Ephesians. 19 mo na. Kahit hindi ito matapos, part 2 lang ako. At makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kalaman upang kayo mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Doon tayo dadalhin mga kapatid. Yung narinig natin na mayroong magaganap na bautismo ng Espiritu Santo sa lahat ng mga sumasampalataya. Ito'y ipinapahayag na ngayon na kailangan magkaroon ng pagtanggap, ng pagbautismo ng Espiritu Santo. Walang ibang magbabautismo kundi ang ating Panginoon Hesus. And you will receive the gift of the Holy Spirit and the baptism of the Holy Spirit. Meron pang 10 minutes, kuhain natin. Romans 3:23 and 24. Wag na yan. John 10:27, 28. Ayan, John 10. Diyan na tayo. Ayan, kung mga tupa tayo, makikinig tayo. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kung kayo nga ay mga tupa, alam natin ang bawat isa sa atin. Pinakikinggan natin ang kanyang tinig, ang kanyang salita. Hindi po tinig ni Alex to. Tinig po ito ng Panginoon. Pinakikinggan niyo ito, natutuwa ang Panginoon. Sa John na tayo, verse 28 up to 19, 20 and 29. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Tignan nyo. Nang pasimulang isuko ng bawat isa na tanggapin niya ang Panginoon. Kailan niya ibinigay? Noong panahon na isinuko mo ang iyong sarili. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Paki-English nga kapatid. And I give unto them eternal life. Hindi po sinasabi dito, and I will give you eternal life. Kung I will give you, may maring, baka sa isang pagkakataon pa. O baka sa ibang panahon pa. Pero nung panahon ikaw ay maniwala, ano sabi dito sa English? And I give unto them eternal life, and they shall never perish, never shall any man pluck them out of my hand. Nang tanggapin natin, nang maisuko natin ang ating sarili, nang tayo magsisi sa ating mga kasalanan, sa kabila ng ating mga kainaan, mga pagkukulang, habang tayo ay lumalakad sa pananampalataya, through by the sanctification process, ano ang nakapaloob sa atin? Eternal life. Meron na tayong buhay na walang hanggan. Kailangan, ulitin natin, kailan mo tinanggap ang buhay na walang hanggan? Nang simulang ikaw ay isuko mo ang iyong sarili. Nang matagpuan mo at marinig mo ang salita ng Panginoon. In Romans chapter 10, in verse 17, pakita mo. Kanina, pinakita rin niya nating kapatid. At, hindi, Romans 10. Romans 10, verse 17. Yan. Sabi dito, so then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya nga ang paniniwala ng gagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Nang marinig natin, magsimula nang tayo sumampalataya, nang isuko natin ating sarili, the first step of salvation is the baptism of the water. Idinako ka sa bautismo ng tubig sa pagsisisi upang tanggapin mo, ano tatanggapin mo? Ang buhay na walang hanggan. Kaya nung pang na ikaw ay mabautismo sa tubig, ikaw ay tumanggap na ng buhay na walang hanggan. Hindi po ako ang nagsasabi niyan. Ang kasulatan ang nagsasabi niyan. Lilinaw ko lang. Tuloy mga kapatid. Ano ba yun? Saan na ba tayo? John 28:29, John 28:29, John 28:20 na ba yun? O ilagay mo sa 1 John. 1 John chapter 5. Konti lang naman yan. Malapit naman, konti na lang. Bigyan niyo ako ng overtime, konti lang. 1 John, ayan.
5 and 4. Sabi dito, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos, kailangan ipinanganak ng Diyos, nang ipanganak ka sa tubig, ay dumadaig sa sanglibutan. Dumadaig tayo, di ba? Ako dati ganyan, sarap na sarap ako sa pagkikipag-inuman. Pero ngayon, napagtagumpayan ko ang mga pagtitiis na ginagawa ko. Kaya sa bahay nga, nagtataka ako, dati, yan si Ninay, minsan nagkakainuman pa kami, kaming pamilya, nagkakatunggaan pa kami, halika na, nabili ka ng beer, isang case, gawin mo ng 2, para hindi tayo mabitin, baka mamaya tindahan magsara. Di ba? Ganoon. Pero ano ngayon naganap sa amin? Ito na, nabubuhay sa pananampalataya. At si Otso, nakakatulog pa, mabuti, hindi nahulog sa motor yan, nung una kami dito. Hindi nakaranas ng ano yan. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Kasi kung nandun, patuloy ako doon sa buhay na yun, kami ni Brother Endoy, malamang, ay nako, baka butot, baka alabok lang kami ngayon. Ay, Diyos ko. Sapagkat ang sino mang ipinak ng Diyos ay dumadaig sa libutan, meron tayong kapangyarihan upang daigin natin ang mga bagay sa libutan ito. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan sa mga katiwid ay ang ating, pananampalataya. Because our faith has a power. Merong kapangyarihan upang daigin ang mga bagay sa libutan ito. Kung tayo sarili natin kakayan, hindi po natin magagaya ito. Pero gagawa ang pananampalataya na tinanggap natin dahil ito ay may kapangyarihan sa atin. Kaya nga sinabi, no one can boast. Walang maaaring magsinumang mga mapuri. Dahil hindi tayo ang gagawa sa sarili natin, kundi ang gagawa mismo ang Diyos. Ang pananampalataya na tinanggap natin. Nakuha niyo mga kapatid? Jesus, thank you, Lord. 7. Up to 13, tuloy-tuloy mo. Mag-overtime na ng kaunti. Napaka-importante nito. Konting iningi ko lang. At sino ang dumadaig sa libutan kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Alam niyo na to, tuloy-tuloy. Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo. Itinuro ang kapatawaran, bautismo sa tubig, at ginawang yung pag namaipako siya sa krus, ano yung binayad niya, yung kanyang dugo, dumanak doon sa krus sa Kalbaryo, sa mga katuwid ay si Kristo, hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. Nauna yung tubig at tinapos ng ating Panginoong Hesus ang kapatawaran ng kasalanan ng bawat sa sumasampalataya. Tinapos niya sa dugo. Hallelujah. Dugo ay binayad niya na dapat tayo ang magbayad. Pero binayaran niya na ang lahat ng ating kasalanan. Tayo ay wala ng atraso. Amen ba? Palakpan natin ang Panginoon. Wala ka ng utang, kapatid, na dapat bayaran. Dahil binayaran ito ng ating Panginoon. Tuloy, verse 7. For there are 3 that we record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are 1. Hindi natin tatalakay, tuloy mo na lang. Sapagkat tuloy mo na sa verse 9. Kasi mauubusan na tayo. Kung tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao, lalong dakila ang patutuo ng Diyos, sapagkat ito ang patutuo ng Diyos, sapagkat ito papatutungkol sa kanyang anak. Sino anak? Panginoong Hesus. Alam niyo na Hindi na natin bibigyan ng mahabang elaboration dito, kasi oras na. Pero hayaan nyo, meron pa, may 2 pa, ay 3 na lang. Ayan. First John na ba tayo? Hebrews chapter 10, verse 31 up to 39. Bigyan nyo lang akong pagkakataon. Gusto ko lang magkaroon ng assurance. Sabi siya sa pangangaral ni San Pablo. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Ay, narinig natin yan. Noong Merkulis, nakakatakot talaga mahulog sa kamay ng Diyos. Pero kanina sinabi sa John, walang sino makakaagaw sa kamay ng Diyos. Sino yung sumasampalataya? Ang pag nandun ko sa kamay ng Diyos, walang sino makakaagaw. Pero sa pangaral ni San Pablo dito sa Hebro, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Pero wala namang sinasabi na hulog.
Ang sinasabi dito, kakilakilabot nga naman, mahuhulog ka pa. Pero, assurance doon na sinasabi ni John, na mismo ang salita ng Panginoon na walang sino mang makakaagaw sa atin, sa mga sumasampalataya. And this is the very assurance through by the Word of God. Yun, sampalatayanan natin ito. Huwag tayo mag-aalinlangan. Tuloy-tuloy mababasahin natin. Para makuha nyo. Datapwat alalahanin ang mga nakaraang araw na sa mga yaon, pagkatapos na ko'y maliwanagan, ay nangagtis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata. Pagbabata yung ating ginagawa. Tuloy-tuloy mo lang. Datapwat alalahanin ang mga nakaraang araw na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata. Tuloy. Na una-una ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga pagsipahayo at gayon din sa mga kahirapan at sa kalawa ay naging kasama niyo yaong mga inaring gayon. Titingnan mo doon. Nakasama niyo yung mga inari. Ay naging kasama ni yaong mga inaring gayon. May dalawang klase na pala. May pinakikita dito na dalawang klase na. Tuloy, 34. Dalawang klase ng katayuan ng tao sapagkat kayo nangahabag sa mga talikala, tinanggap ninyo ng buong galak. Pagkaaga ng inyong pag-aari palabahas ay inyong lalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Yan nyo naging kasama. Meron nagkaroon ng dalawang klase ng taon na merong mahuhulog talaga. Tuloy. Huwag nga niyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Sino ang sinasabi nito ni San Pablo? Yung mga taong mayroong kahinaan. Umaaring ito'y masasabi nating hindi matatag, hindi nagtumibay sa pananampalataya. Sino ba ang hindi magtutumibay sa pananampalataya? Yung mga hinatulan na. Bagamat mayroong mga tao na maaari natin makasama sa loob ng iglesia na ito na sila ay hindi tatagal. Minsan natin nakasama at minsan natin sila makakasama sa mga gawain ito pero hindi natin ito matutukoy na sila nga ay tutuloy na may mananampalataya. At ito'y makikita sa atin ang tunay na mananampalataya at tayo ang magpapatunay sa ating mga sarili kung totoo nga tayong mananampalataya ng ating Panginoon Diyos. Kayo ang nakakabatid, tayo nakakabatid ang bawat isa sa atin. Tuloy, verse 36. Sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis, nagtiis din ang sinasabi ni San Pablo. Nakipagtiis din sa mga gawain upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Tuloy. Sapagkat sa madaling panahon siya pumaparito ay darating at hindi magluluwat. So, doon lang pinapayag ni San Pablo ang mga magaganap at mangyayari. 38. Eto na. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Sino? Yung mga tumanggap ng pananampalataya. At sa mga sumasampalataya. Sa totoong sumasampalataya. Kilala natin ang bawat isa sa atin kung totoo na tayong mananampalataya sa ating Panginoon. Ngunit ang aking lingkod, sinabi nito, ngunit ang aking lingkod, ang mananampalataya ay lingkod ng Diyos. Na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ang sino mang lumalakad sa pananampalataya, at kung siya ay imurang ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Yun ay isang usaping maaring pwedeng maganap. Pero, tinan niyo sa verse 39. Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan. Kundi doon, saan? Sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng ating kaluluwa. Palakpakan natin ang Panginoon. That's right. We are not belong. We are not under the curse of God. Tayo ay under ng biyaya. Merong biglang bawi San Pablo sa kanyang pinapahayag. Nagpahayag siya doon sa mga hindi magpapatuloy sa pananampalataya. Totoo naman talaga
Kasi mula ng mangaral sa San Pablo, sinabi niya nga na siya magpaalam, sa inyo magmumulang ang mga bulang apostol. Kaya nagkaroon ng corruption. Hindi lang sa gobyerno. Dito, sa spiritual corruption, merong corruption na ganap. Simulat sa pa. Pero, kilala natin ang ating sarili kung totoo tayong mananampalataya. Ako, kilala ko ang sarili ko. Hindi ko na sasabihin sa inyo. Bakit ako nagpapatuloy? Bakit ako umiiyak? Kahit meron ako mga pagkukulang, meron ako mga kainan sa buhay ko. Pero inaangkin ko ang sarili ko na ako'y sumasampalataya sa Diyos. At ganun din kayo alam ko. Amen ba mga kapatid? Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For by grace are you saved through faith. Yun. Sa pananampalataya, tayo ay naligtas. And that not of yourself. It is the gift of God. Nakita natin yung kanina. Kaloob. Hindi natin yung pinagtrabahuhan. Abagat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito, present tense to di ba? Sapagat sa biyaya kayo nangaligtas. Hindi sinabi dito na kayo ay ililigtas. Wala, binabasa, ninanamnam ang salita. Dahil iba yung sinabing ililigtas kita. Ay, hindi pa nangyayari yun. Pero dito sabi niya, nang tanggapin natin ang biyaya, na instead na mapupunta tayo sa kapamakan, sabi dito, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas. When? Since. Na natin natanggap ang eternal na buhay. Nang tayo ay mangaligtas, ano nakamtan natin? Buhay na walang hanggan. Amen mga kapatid, palakpan natin ang Panginoon. That's right. Romans chapter 8 verse 1 and verse 3. Kaunti lang naman. Tatapusin natin ito. Ayan. For in this hope we were saved. But hope that is sin, no hope at all. Kailangan paniwalaan natin ang mga bagay na hindi nakikita dahil ang mga bagay na ating narinig ay dito makikita ng ating literal na mata. Sabi dito, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ganda yung linagay mo. Wala nang kahatulan. Narinig natin kanina. Ang sino mang ipinaloob, tumanggap ng biyaya, anong nangyari? There is no condemnation. Wala nang kahatulan. Kailan ibinigay ang biyaya upang hindi natin makamtan ang katulan sa panahong isinuko mo ang iyong sarili. Nakita mo ang sarili, ang biyaya ng Diyos na ito'y makapangyarihan at ito'y malaking kapakinabangan sa iyo. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life, has set you free from the law of sin and death. Oras na, hindi natin tatapusin to. Basta ang pinaka-highlights dito, there is no condemnation. Ito'y assurance natin. Since during the time when you receive the grace through by faith from God. Palakpakan natin ang Panginoon. That's right. Romans chapter 11, tatapusin natin. Overtime lang, mga 15 minutes o 10 minutes lang. Not of works, lest any man should boast. Huwag tayong magmayabang. Hindi natin kayang gawin sa sarili natin upang tayo ay makamtan natin ang sinasabi ng Diyos. Ay, pupunta ako sa langit sa sarili kong kakayanan. O mag-helicopter ako, sasakay ako ng ano ba yun? Yung spaceship. Ay, mabuti sana kung kaibigan mo siya, yung may-ari ng Tesla. Pero hindi pa rin makakarating yun. Kalimutan niya na yun. Hindi naman talaga makaganap yun. Ayan. Saan ba tayo? Ephesians 2. Ayan. Romans chapter 8, 1, verse 1 and verse 3. Yan. Yan na ba yan? Therefore now is, yun na pala eh. Okay na yan, sige na yan. John 8 tayo. John chapter 8, verse 32. Yan. Tatapusin na natin dito. Ay, eksakto lang. Sabi dito, ayan, narinig nyo, wala nang katulan sa lahat ng mga tumanggap ng biyaya. Yung mga
sumuko na. Na sumasampalataya na. And shall know the truth, and the truth shall set me free. Doon tayo makakalaya. Sa sumpa na nakaabang sa bawat hindi sumasampalataya. Kahit sa kaunting, simpleng pagpapaliwanag, kailangan ito'y tumimu sa ating puso. Dahil napakahalaga nito. Ba? Kung tayo sa sa John verse 47. Tama ba yun? Hanapin mo nga sa doon natin tatapusin. 47. Verse 47. Meron pa bang verse 47 yan? John 8. Yung nagkamali at hindi ko nailista sa aking note. Kung meron pa, ilagay mo. Wala na. So, ang sabi dito, na inailista ko, nakalimutan ko lang. Sabi dito, ang sa Diyos, alin, ay nakikinig ng salita ng Diyos. Kayo ba'y nakikinig sa salita ng Diyos? Yung nakikinig, magsalita ng Amen. Lakasan niyo naman. Amen. Thank you, Lord. Palakapan natin ang Panginoon. Doon ko tinatapos ang pangangaral ngayon. Nais kong umawit. Hindi kompleto ang pagtayo ko pag hindi umaawit. Eksakto lang. Tatayo pa si brother sa pagtatapos. Nais kong, ayan ang bawat isa. Ibigay natin ang ating sarili. Pagkaloob natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pag-awit sa Panginoon. Tumayo. Yes, Lord. Hallelujah. Nais ka namin awitan, Panginoon, mula sa aming kaibuturan ng aming puso't pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat ulit. Thank you, Jesus. Mga backup, pangunahan niyo ako kasi hindi ko masyadong kabisado ang awiting ito. Susunod na lang ako. Hallelujah. Yes, Jesus. Amen. Taglay, tuloy sa pagdiritan, nakapilit ka, ang nasa kaliwa. Amen! Yes, O Lord. Hallelujah.
Yes, O Lord. Amen. Oh Lord. We give you praise. We give you thanks, oh God. For the word that came from you, Lord. Very thankful unto you. Thank you, Jesus. Maraming salamat sa biyaya na tinanggap namin mula Lord. Salamat, Lord. Patuloy po kami bumili. Patuloy po kami bumili. Aming tinanggap namin. Maraming salamat. We thank you. We thank you. Thank you. Amen, oh God. Thank you, Lord. Maraming salamat naman. Sa biyaya namin tinanggap namin mula Lord. Pinatagawagan mo nga naman Brother Richard na magtapos sa gawain ito sa araw na ito. Hindi na ako mananalangin. Sapat na sa akin ang manalangin nyo. Maraming pong salamat, Panginoon, sabihin. Thank you, O Lord. Palakpan natin ang Panginoon.